Itinakda sa tao na mamatay ng minsan, at pagkatapos niyan ay darating ang paghuhukom. Minsan, minsan lang. At pagkatapos niyan, ang pinakamahalagang paghirang na mararanasan ng sinumang tao sa harap ng kataas-taasang hukom. Ang nakakatakot ay hindi ang kamatayan, kundi ang darating pagkatapos. Sapagkat sa araw na iyon, bubuksan ang mga aklat. Bawat salita, bawat pagpili, bawat sandali na nagkaroon ka ng pagkakataong magsabi ng oo sa Diyos at magsabi ng hindi, lahat ng iyon ay naroon. At ang detalyeng magpapabago sa lahat, ang detalyeng ihahayag sa iyo ng video na ito, ay na ang parehong hukom na uupo sa tronong iyon ay may mga peklat sa kanyang mga kamay. Namatay siya upang ang iyong pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Ngunit ang desisyong iyon ay sa iyo at magagawa lamang habang narito ka pa, manatili hanggang sa wakas. Ang iyong maririnig ay maaaring ang pinakamahalagang bagay na nakita mo sa iyong buhay. Isang katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang tagumpay, balang araw, mamamatay ka. Hindi ito pesimismo, hindi ito takot. Ito mismo ang ipinapahayag ng Biblia ng may kapansin-pansing kalinawan. Itinakda sa mga tao na mamatay ng minsanan. Pagkatapos, ano ang paghuhukom? Minsan lang at pagkatapos ay ang engkwentro na walang makakaiwas. Isipin ninyo ito kasama ko. Bawat henerasyon na umiral sa mundong ito ay dumaan sa talatang ito. Hari, mandirigma, pilosopo, mga banal, lahat ay dumaan na rito. At kayo, tulad ko, ay dadaan din dito. Ang tanong ay hindi kung darating ang araw na iyon, kundi kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang pananampalatayang ipinamumuhay mo ngayon o hindi mo alam ngayon ang siyang magtatakda kung ano ang darating pagkatapos ng huling hiningang iyon. Ito ang pinakakongkretong katotohanan na umiiral at walang iniwang pag-aalinlangan ang Diyos tungkol dito. Ang kinatatakutan ng karamihan sa mga tao ay hindi ang kamatayan mismo, kundi ang hindi alam na darating pagkatapos. Ngunit para sa mga nakakaalam ng salita ng Diyos, ito ay hindi alam sa pangalan, anyo, at mga walang hanggang bunga. Sinabi mismo ni Jesus sa Juan na lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at muling mabubuhay. Ang ilan ay sa pagkabuhay na mag-uli ng buhay, ang iba ay sa pagkabuhay na mag-uli ng paghuhukom. Dalawang kapalaran, isang pagpipilian. At ang pagpiling iyan ay ginagawa na ngayon habang may oras ka pa. At doon mismo nagkakamali ang marami. Iniisip nila na ang kamatayan ang katapusan, na ang lahat ay natatapos, na walang pagtutuos. Ngunit ang Biblia, mula Genesis hanggang Pahayag, ay pare-pareho sa isang punto. May hukom, may hukuman, at may hatol. Sinasabi sa Kawikaan 14:1, may tinig na tila tama sa isang tao, ngunit ang resulta nito ay tinig ng kamatayan. Ang pamumuhay na parang hindi umiiral ang araw na ito ay maaaring ang pinakamatinding pagkakamali na magagawa ng isang tao. At kung ano ang nakasulat tungkol sa iyo, dapat mong malaman. May isang eksena sa aklat ng Pahayag na dapat pumigil sa sinumang tao sa kanilang mga hakbang. Inilarawan ng detalyado ni Juan, ang apostol, ang kanyang nakita, isang malaking puting trono at ang nakaupo rito na sa harap ng kanyang mukha ay tumakas ang lupa at ang langit. At nakita ko ang mga patay, dakila at hamak na nakatayo sa harap ng trono at nabuksan ang mga aklat. Pahayag 20, 11 hanggang 12. Dakila at hamak. Anuman ang pangalan, katayuan o katanyagan, lahat ng ito ay nasa harap ng Diyos at pagkatapos ay nabuksan ang mga aklat. May talaan ng bawat kilos, bawat salita, bawat pag-iisip at naroon ang aklat ng buhay. Ang aklat na ito ang nagpapasya sa lahat. Direkta ang Biblia. Sino mang pangalan ay hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa apoy. Pahayag 20, talata 15. Hindi ito isang metapora o isang patulang alegorya. Ito ang walang hanggang hatol.
At ang hindi maiiwasang tanong ay ito, nasa aklat ba ang pangalan mo? Dahil kung hindi, ang iyong mga gawa ang magsasalita para sa iyo, at ang mga gawa ay hindi kailanman naging sapat. Marami ang darating sa araw na iyon na umaasa sa mabubuting bagay na kanilang ginawa. Tinulungan ko ang mga mahihirap, ako ay tapat, ako ay isang mabuting tao at lahat ng iyon ay titimbangin. Ngunit hinulaan na ito ng Roma 3:23. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. Nangangahulugan ito na ang pag-asa lamang sa mga gawa ay parang pagtatangkang patayin ang apoy gamit ang isang basong tubig. Ang katarungan ng Diyos ay perpekto, at ang perpektong katarungan ay hindi maaaring balewalain ang anumang hindi pa nalulutas na kasalanan. Ang nagliligtas ng isang pangalan ay hindi ang dami ng mabubuting gawa, kundi ang dugo ni Jesus. Ito ay pananampalataya sa isa na namatay upang ang pangalang iyon ay maisulat sa aklat ng buhay. Ang Filipos 4:3 ay nagsasalita tungkol sa mga kamanggagawa na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay, mga ordinaryong tao na may mga kapintasan. Ngunit gumawa ng isang pagpili, ang pagpili na magtiwala kay Kristo. At ang pagpiling iyon na ginawa rito sa buhay na ito ay may walang hanggang bigat. Sapagkat pagkatapos mabuksan ang mga aklat, wala ng oras para pumili. Inilalarawan ng Mateo 25 ang isa sa mga pinakataimtim na eksena sa buong Biblia. Si Jesus ay nakaupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng mga bansa ay tinipon sa harap niya, at pagkatapos ay may nangyari na iilang tao lamang ang tunay na naglalaan ng oras upang isipin. Isang paghihiwalay, hindi isang simbolikong paghihiwalay, hindi isang pilosopikal na paghihiwalay, kundi isang tunay at tiyak na paghihiwalay ng walang anumang paraan o panawagan. Ihihiwalay niya ang isa mula sa isa pa tulad ng paghihiwalay ng isang pastol sa mga tupa mula sa mga kambing. 2 grupo, 2 tadhana. At ang pamantayan para sa paghihiwalay na ito ay ikagugulat ng marami. Sa mga nasa kanan, sinabi ni Jesus, "Halikayo kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan." Mateo 25:34. Kay gandang pahayag, ang tanggapin ang kaharian bilang mana, hindi bilang gantimpala para sa pagiging perpekto, kundi bilang bunga ng pananampalatayang nagbunga ng tunay na pag-ibig na ipinakikita sa gawa. Malinaw ang Biblia sa Santiago. Ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ay patay sa sarili nito. Ang isang buhay na pananampalataya ay nagbubunga ng buhay. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nagbabago ng puso at nagbabago ng pag-uugali. Ngunit sa mga nasa kaliwa, ang mga salita ni Jesus ay nakapanlulumo. "Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, patungo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Mateo 25:41. Ang apoy na walang hanggan ay inihanda para sa mga tao at para sa dyablo. Ngunit ang sino mang tumanggi sa Diyos, na nabubuhay sa kamangmangan sa kanilang kapwa, na nagpapahayag ng isa sa mga pinakaseryosong katotohanan na sinabi ni Jesus. At sinabi niya ito ng may pagmamahal, hindi ng may kalupitan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo ay hindi ang perpekto at di perpekto. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagkaroon ng nagbabagong pananampalataya at ng mga nagkaroon lamang ng mababaw na relihiyon. Ang mga tupa at kambing ay maaaring magkamukha mula sa malayo. Madalas silang magpunta sa parehong lugar, sinasabi ang parehong mga salita, inaawit ang parehong mga awitin. Ngunit sa sandaling maghiwalay, kilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Sinasabi sa Juan, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Ang tanong ay hindi kung kilala mo si Jesus,
kundi kung kilala ka ba ni Jesus. May isang sipi sa Mateo 7 na dapat basahin ng dahan-dahan at maingat, marahil habang nakaluhod. Si Jesus, sa tuktok ng panunumpa sa bundok, ay nagpahayag, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon,' ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Mateo 7:21. Hindi ito basta-basta sinasabi. Si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ay nagbabala na mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagbigkas ng kanyang pangalan at tunay na pag-aari niya. Isang pagkakaiba na matutuklasan ng marami ng huli, at ang kasunod nito ay mas nakakabahala pa. Inilalarawan ni Jesus ang mga taong darating sa araw na iyon na may kahanga-hangang espiritual na karanasan. Nagpropesya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, gumawa ng mga himala sa iyong pangalan, ministeryo, plataporma, pagkilala ng tao. At ang tugon ni Jesus ay, "Hindi ko kayo nakikilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan." Ang relasyon na tila umiral ay hindi kailanman naging totoo. Para sa isang nagsisimba sa loob ng mga dekada, sino ang nakakaalam ng mga tamang sagot? Sino ang umaawit at naglilingkod? Ang talatang ito ay dapat tanggapin ng may lubos na kaseryosohan, sapagkat malinaw na pinag-iiba ng Biblia ang pag-alam sa mga bagay tungkol sa Diyos at ang pag-alam sa Diyos. Sinasabi ng Jeremias na ang nagmamalaki ay nagmamalaki dito, na siya ay may pangunawa at nakakakilala sa akin. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi pag-iipon ng kaalamang teolohikal. Ito ay pamumuhay ng isang tunay at nagbabagong relasyon kay Jesus. Isipin mong naririnig ang mga salitang ito mula sa bibig ni Kristo pagkatapos ng isang buhay na gawaing pangrelihiyon. Ito ang pinakanakakatakot na senaryo, hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil siya ay ganap na makatarungan at totoo. Hindi niya matatanggap ang isang mababaw na pananampalataya. Sinasabi ng unang Samuel 16, talata 7, "Ang mga tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso, at ang puso ang hahatulan sa araw na iyon kung ano ang nasa iyo." Isinulat ni Pablo ang isa sa pinakamabisang parirala sa lahat ng kanyang akda sa 2 Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng nararapat sa ating ginawa habang nasa katawan, mabuti man o masama. Lahat tayo nang walang pagbubukod, walang pribilehiyo, walang espesyal na pagtrato. Ang apostol na nagsalita ng husto tungkol sa biyaya ay malinaw na nagsabi na magkakaroon ng hukuman, isang hatol at walang hanggang mga kahihinatnan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi kailanman naging dahilan para mabuhay ng walang responsibilidad. At ano ang hukuman na ito? Sa Griego, ginamit ni Pablo ang salitang bema, ang hukuman, ang plataporma kung saan ipinahayag sa publiko ang hatol. Hindi ito isang malamig at malayong lugar. Ito ang sandali kung kailan ang isang buong buhay ay inilalantad sa harap ng Diyos ng may ganap na transparency. Sinabi na ito ng Ecclesiastes 12:14. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, maging ang mga nakatago. Ang lahat ay mahahayag. Ang nagpapalubha pa sa sandaling ito ay ang pakikipag-usap ni Pablo sa mga mananampalataya. Tinitiyak ng pananampalataya kay Kristo ang kaligtasan, ngunit ang buhay na nabuhay pagkatapos ng pagbabalik loob ay mahalaga. Kinukumpirma ng Roma 14:12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng ating sarili sa Diyos, nang hindi nagtatago sa likod ng sinuman. Hindi ito isang panawagan para matakot. Ito ay isang panawagan para magising. Sinabi rin ni Pablo, ginagawa natin ang lahat ng pagsisikap upang mapalugdan siya. Ang kamalayan sa paghatol ay nagbunga sa kanya ng isang layunin,
isang sigasig. At iyon mismo ang nais ng Diyos, isang malay na pananampalataya sa kawalang hanggan. Narito ang katotohanan na nagbabago ng lahat. Ang hukom na uupo sa tronong iyon ay hindi malayo. Siya ay may mga peklat. Ang hahatol ay siya ring naparito upang mamatay, upang ang iyong pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Ito ang pinakamalalim na pag-ibig. Sinasabi ng Juan 3:17 na hindi niya isinugo ang kanyang anak upang humatol, kundi upang magligtas. Ngunit ang panahon ng biyaya ay may katapusan, at sinasabi ng Biblia na ang panahong ito ay darating pagkatapos ng kamatayan. Kaya naman ang ebanghelyo ay apurahan. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang ebanghelyo ay simple. Lahat ay nagkasala, ngunit inako ni Jesus ang hatol na iyon sa kanyang sarili. Siya ay namatay at muling nabuhay. Sinasabi sa Isaias 53:6, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Nabayaran na ang halaga, ngayon ay nananatili ang iyong sagot. Pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, iyan ang daan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang daang iyon ay bukas pa rin hanggang ngayon. Magaganap ang paghuhukom, mabubuksan ang mga aklat, magiging totoo ang paghihiwalay. Ang tanging tanong ay, kaninong panig ka papanig? At ang sagot na iyan ay napagpasyahan na ngayon. Kung naantig ng video na ito ang iyong puso, i-click ang button na like at isulat sa mga komento. Panginoong Jesus, naniniwala ako na ang pangalan ko ay nasa iyong aklat. Amen.